Okay, magandang umaga. So, ang topic natin for today is about geometric sequence. And we are going to complete this following geometric sequence. So, bago natin mahanap ang sagot sa mga ito, kailangan alamin muna natin kung ano ba ang common ratio. Yan. Common ratio. So, ang common ratio ay is equal to succeeding term, yan, divided by preceding term. For example, ang succeeding term natin ay 6. Therefore, ang preceding term natin ay 2. If ang succeeding term natin ay 18, ang magiging preceding term natin ay 6. So, try natin isolve ito. For example, ang succeeding term natin sa number 1 ay 6. And ang preceding term natin ay 2. So, 6 divided by 2 is equal to 3. Ibig sabihin, ang common ratio natin ay 3. So, mula kay 2, nag-multiply tayo ng 3 to get the second term. Diba? 2 times 3 is 6. At nag-multiply ulit tayo ng 3 kay 6, kaya nagkaroon tayo ng 18. At kay 18, mag-multiply ulit tayo ng 3. 18 times 3 is 54. At kay 54, mag-multiply ulit tayo ng 3 to find the next term. 54 times 3 is equivalent to 100, 160, 162. Okay, naunawaan. So, yan. Number 2. Same na ang gagawin natin. Hanapin muna natin ang common ratio. So, hanap tayo ng consecutive terms dito. For example, 3 and 9. So, ang succeeding term natin ay 3. Divided by preceding term natin ay 9. So, 9, 3 over 9. So, dito gagawin natin, hanapin natin ang lowest term. Ano ba ang lowest term ng 3 over 9? Is 1/3. Yan. Yan. Ibig sabihin, mag-multiply tayo ng 1/3 to find the next term. For example, dito kay 81, nag-multiply tayo ng 1/3. Diba? Mag-multiply tayo ng 1/3. 81 times 1 is 81. Divided by 3 is equivalent to 27. Yan. Dito naman, nag-multiply tayo ng 1/3 kaya natin nakuha ang 9. 27 times 1 is 27. Divided by 3 is 9. So, dito din, magmumultiply tayo ng 1/3 kay 1. 1/3. 1 times 1/3 is 1/3. So, ito yung answer natin sa number 2. Bilugan natin para hindi tayo malito. Score pala. Ito yung mga sagot natin. Yan. Next, number 3. So, sa number 3 naman, same ulit, hanapin natin ang common ratio. Ano ba ang common ratio ng number 3? I get. So, for example, ang succeeding term natin ay 12. Lagay natin 12. Example, ang succeeding term natin ay 12.
Ano ang preceding term natin? Negative 4. So, we're going to divide it by negative 4. Ito, negative 4. Succeeding term natin ay 12 divided by negative 4. So, positive 12 divided by negative 4, we have, sagot ay negative 3. So, ibig sabihin, nag-multiply tayo ng negative 3. Tingnan natin. Negative 4 times negative 3 is positive 12. Multiply ulit tayo ng negative 3. 12 times negative 3 is negative 36. At magmumultiply ulit tayo ng negative 3 kay negative 36. Negative 36 times negative 3, we have positive 108. At 108 times negative 3 times negative 3 tayo, meron tayong negative 324. 324. So, yan. Box natin ang ating sagot para hindi tayo malito. Yan. Next, item number 4. Same ulit. So, dito, hanapin natin ang common ratio. Kung ano lang ang ginawa natin ng number 1 to 3, same din ang gagawin natin sa number 4 and also number 5. So, common ratio, hanapin natin. Common ratio is equal to, hanap tayo ng succeeding term. For example, ang succeeding term natin ay 24. Yan, 24. Divided by, ano ba ang preceding term ng 24? Is 36. Yan. So, ano ba ang lowest term ng 24 over 36? So, para mahanap natin ang lowest term nila, kailangan alam natin ang kanilang GCF. At ang GCF ng 24 and 36 ay 12. So, 24 divided by 12 is 2. And 36 divided by 12 is 3. So, ang common ratio natin ay 2/3. Nag-multiply tayo ng 2/3. So, dito, kay 24, magmumultiply tayo ng 2/3 to find the fifth term. So, 24 times 2 is 48. 48 divided by 3 is 16. Yan. So, kung papunta sa right ay nag-multiply tayo, papunta sa left naman ay magdi-divide tayo. Okay, divide. If going to the right side, nag-multiply tayo ng common ratio. If going to the left side naman, magdi-divide tayo ng common ratio. So, mula kay 54, divide tayo ng 2/3. Yan. So, 54 divided by 2/3 is equivalent to 81. Paano naging 81? So, balik na rin lang natin. Since divide, 54 times 3 divided by 2 is 81. Okay. So, 81 ang ating sagot. And 16. Okay, naunawaan po. Yan. So, last number. We have 4x blank 64x raised to 5 and 56x raised to 7. So, dito, hanapin lang natin kung ano ba ulit ang common ratio niya. Common ratio, the same lang. The same process lang. Common ratio is equal to, for example, 256 ang ating succeeding term.
256x raised to 7. Adjust natin ng konti. Common ratio natin ay 256 x raised to 7 over 64 x raised to 5. So dito divide natin. 256 divide 64 is equivalent to 4. And pagdating sa variable with exponent, so pag division, yung exponent ay isosubtract natin. 7 minus 5. 7 minus 5 is 2. So, ang exponent ay 2. So, ang ating common ratio ay 4x squared. So, itong common ratio natin ng 4x squared ay i-multiply natin kay 4x to get the next term. 4x squared. 4x squared. Yan. 4 times 4 is 16. And x times x squared is x cubed. Yan. So, box natin. So, ito yung sagot na nakuha natin sa 1 to 5 ng geometric sequence. So, I hope na naintindihan nyo.